Upang bigyan tayo ng ideya sa mga dapat asahan sa ating weather ngayong Monday, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Glyza Escollar. Good morning po, Miss Escollar. Good morning din sa iyo, Harry, at good morning din sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Alright, Miss Escollar, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang ating prevailing weather system. Kaugnay niyan, ano po ba nga asahan nating lagay ng panahon ngayong araw para sa buong bansa? Para sa kapakanan po ng ating mga kababayan, ang ITCZ po natin ay nakakaapekto dito po sa Mindanao at dito sa may Palawan. So, ang maapektadong lugar po ay yung Mimaropa at yung Western Visayas, dito sa Western Visayas at dito naman po sa buong Mindanao. Meron din pong pag-ulan dito po sa Ilocos o dito sa Ilocos region. Kaya po asahan po dyan ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Samantala yung natitirang bahagi po naman ng ating bansa ay asahan na magiging maaliwalas ang panahon maliban po doon sa mga isolated rain showers or thunderstorm pagdating po ng hapon o gabi. Alright, Miss Escollar, dagdag kaalaman lang po, total na pag-uusapan natin yung ITCZ. May mga haka-haka po kasi at teorya na ang ITCZ ay isa sa mga dahilan kung bakit nag-crash ang Air France Flight 447 sa Atlantic Ocean noong June 2009. Kapag umiiral po ba ang ITCZ, ano po ba yung implikasyon nito sa pagbiyahe sa himpapawid? Mapanganib po ba ito para sa mga eroplano at iba pang aircrafts? Usually, Harry, yung ITCZ po natin ay slight o light lang po yung mga hangin natin dyan. Except doon po sa area ng convergence. Doon sa area ng convergence, normally doon nabubuo yung mga series of thunderstorm or line of thunderstorm or squall lines. Posible na yung aircraft na dumaan ay na doon siya napunta o doon, yung ruta niya ay doon sa sunod-sunod na thunderstorm. Kaya halos baka sobrang layo o sobrang haba ng squall line ay hindi na siya nakalagpas at yun nga nagkaroon ng aksidente. Alright, Mrs. Escollar, ibang usapan naman po. Kasi ayon po sa westernpacificweather.com, may binabantayan po tayong sama ng panahon sa Western Pacific Ocean. Posible po ba itong maglandfall sa ating bansa? Sa ngayon, Hari, nandun pa rin yung posibilidad na mag-landfall siya, lalo na, halimbawa, itong bagyong ito ay tuloy-tuloy, yung high pressure system sa taas po ng ating bagyo o sa bagyong nandito sa nakikita po natin sa monitor. Pag halimbawa hindi nag-recede o humina yung high pressure system sa taas nito, ay asahan na pwede siyang mag-landfall dito sa extreme northern Luzon. Pero kung ito ay mag-recede o humina, ay ang pinaka-posible lang na mangyari ay magkaroon tayo ng warning signal doon sa area kung saan malapit yung ating bagyo. Alright, Ms. Escollar, kapag ito'y tumama sa ating bansa, ano po ba yung tatahakin nito o ano po ba yung magiging track nito at ano po ba yung international name na ibibigay natin dito sa nasabing sama ng panahon? Base sa ating recent analysis, no, from this point ay tuloy-tuloy siyang mag-westward. So mag-westward siya until habang nandito na siya sa taas o bago siya maging in line dito in terms of longitude dito sa ating Philippine landmass, ay maaari siyang mag-northwest at tahakin niya yung Taiwan at pupunta siyang Japan. Alright, Ms. Escollar, usapang tag-ulan naman po tayo. Ngayon po ba ay nasa panahon pa rin tayo ng monsoon break? And if yes, hanggang kailan po ba natin ito mararanasan? Nasa monsoon break pa rin tayo kasi hindi pa rin umiiral yung ating southwest monsoon. Pero dahil merong bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang pagpasok nito sa ating bansa by Wednesday ay siyang maghahatak ng southwest monsoon by Thursday. So, pwedeng bumalik yung southwest monsoon by Thursday. Naku po mga kababayan, ayon nga po kay Ms. Escollar, posible pong bumalik yung southwest monsoon ngayong linggo. At maraming salamat po Ms. Escollar sa inyong ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Huling mensahe na lang po sa ating mga kababayan given na ngayong linggo magbabalik po ulit ang pag-iral ng southwest monsoon. Para sa ating mga kababayan, paulit-ulit kong sinasabi, magdala po tayo ng pananggalang sa ulan dahil po ngayong panahong ito ay posible yung sa umaga nga ay umiinit pero pagdating naman ng hapon o gabi ay bigla na lang pong nabubuo yung mga thunderstorm natin kaya biglang bubuhos ang malakas na ulan. Alright, maraming salamat po mga kababayan. Nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escollar.